may sinasabi si Senator Win na dapat bottom-up budgeting, BUB. Siyempre, kami sa mga BS Math, bobo sa math. Ano bang ibig sabihin nitong bottom-up budgeting? How will this help po yung ating national budget? Opo. Okay, good morning po. No? Number one, tama po. Talagang meron na pong panawagan na magkaroon ng fiscal discipline, no, sa ating budget. Ibig sabihin po na to, kailangan mas transparent, accountable, and efficient, no? Lalo na po dito po sa nangyayaring kaguluhan, no? Basically, yung katanungan niyo po na bottom-up approach, ito po yung mga sinasabi na yung parang yung ipaplano talaga ng detalye, no? Lahat po ng mga departamento, paplanuhin nila na maayos ang kanilang mga proyekto, no? Ito yung mga details, no? And eventually, i-consolidate yan into a big system, no? Into a larger system. Wherein eventually, at the end of the day, ma-perform nyo na yung National Expenditure Program. No? Dapat ganun po. Talagang dapat pinag-aaralan, pinagpaplanuhan. Yun po basically ang sinasabi ng bottom-up approach. Okay. So, ibig niyo po ba sabihin, hindi po talaga pinagpaplanuhan so far? Sa ilang taon po, dekada na nagpapasa po tayo ng budget. Ano yung prosesong ginagamit nila? Ibig sabihin po, hindi pa rin po maayos? Hindi pala bottom-up. Ano pala, from top to bottom pala. Ayun po ba sinasabi ninyo, sir? Yes, actually may mga factors din talaga, no? Pero very efficient talaga if bottom up approach, no? Talagang pinagpaplanuhan, may focus group discussion, no? You start small, no? Eventually it builds up to be a plan, no? Kasi ang laki rin ng gobyerno eh. So it's really difficult, no? Pero yung reforms na talagang pinapanawagan natin, madami rin kasing hindrances Ricky, Miss Pat, no? Yung cold na yung tinatawag natin na yung obligation-based na budgeting, no? Sana hindi na. We're calling na already for cash-based budgeting. Yung what is obligation-based? Yeah. Basically parang it's a commitment na na to spend them, no? But this take years to actually finish a project. Kaya nagkakaroon ng ghost projects and mga stalled infrastructure, no? So yung reform na sinasabi natin, yung cash-based, no? So nire-require talaga na ma-deliver, at mabayaran, no, within the fiscal year, no? Yung mga projects, no? So mas nagiging realistic and disiplinado yung sa pagpaplano. Mas realistic, no? Mas implementable.